Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2312-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay hindi sinasadya. Sa itaas ng ulap ng kapigatian. Buhay pa siya, seryosong sabi ng matandang lalaki na nakaabong damit ng matuklasan ng patriarka ng angkan ng mga Diablo, tao na ang kanyang banal na kamalayan ay hindi kayang tumago sa tatlong kulay na liwanag. Natigilan at namangha ang patriarka ng angkang tao Diablo. Buhay pa ba? Paano nangyari iyon? Malubha ang kanyang pinsala, paano siya nakaligtas? Hindi niya ito maintindihan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Siya nga pala ang patriarka ng angkang tao Diablo. Pagkatapos, nagtanong siya, Guro, kaya ba ng iyong banal na kamalayan na tumago sa lugar na iyon kung saan nagngangalit pa rin ang natitirang puwersa? Ganoon mo ba natuklasan na buhay pa siya? Oo. Tumango ang matandang lalaking nakaabong damit. Maaari kong makapasok ng saglit sa lugar na iyon at matuklasan na buhay pa siya. Gayunpaman, ang aking banal na kamalayan ay agad na naitaboy ng puwersang iyon nang makita kong buhay siya. Seryoso ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya. Walang paraan para ipaliwanag kung paano siya nakaligtas, di ba? Hindi pa kasama rito ang malubhang pinsala niya, kahit sa kanyang tugatog ng kapangyarihan, maaaring hindi siya nakaligtas sa ika-80 Tribulation Lightning. Naguluhan ang patriarch ng Human Devil Clan. Ang ibong nabuo ng isang hindi kilalang persa ang nagligtas sa kanya. Alam ito ng matandang lalaking nakaabong damit. Bagamat hindi niya malinaw na naobserbahan ang sitwasyon, batay sa kanyang nakita, hindi naging mahirap para sa kanya na makabuo ng konklusyong ito. Ang ibong iyon na nabuo mula sa kung anong hindi kilalang puwersa ay hindi may kamalayan, tama ba? Lalong nalito ang patriarka ng angkan ng mga tao Diablo. Maaaring hindi ito may kamalayan. Gayunpaman, walang duda na nailigtas nito si Alvin sa mahalagang sandali. Lumipad ito palayo sa makulay na auspicious cloud at pababa sa tribulation clouds bago nito binalot si Alvin para tulungan siyang malampasan ang tama ng kidlat. Patuloy na sinabi ng matandang lalaki na nakaabong damit, bagamat ang puwersang bumuo sa ibong iyon ay katulad ng celestial origin energy, kalahati ng puwersa nito ay naubos na pagkatapos ng ika-80 tama ng kidlat. Sa madaling salita, kahit natulungan ng ibong iyon si Alvin na harapin ang huling tribulation lightning pagkatapos nito, maaaring hindi pa rin ito sapat. Natural na naunawaan ng patriarka ng angkan ng mga tao devil ang kahulugan ng mga salita ng kanyang Panginoon. Oo. Tumango ang matandang lalaki na nakaabong damit. Buong kumpiyansa niyang sinabi, kapag tumama ang huling tribulation lightning, tiyak na mamamatay siya. Tumango ang patriarch ng Human Devil Clan. Pagkatapos, bigla niyang kinunot ang noo habang nagtanong, Guro, nalaman mo na ba kung anong puwersa ang katumbas ng celestial origin energy? Hindi pa ako nakakatagpo ng ganoong uri ng puwersa noon. Dapat ay galing ito sa Devata Realm. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa nito sa makamundong kaharian. Umiling ang matandang lalaki na nakaabong damit. Tunay ngang mapalad ang batang taong ito. Nakakuha pa nga siya ng puwersa mula sa Devata Realm. Inggit na sabi ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao. Kung hindi siya mamamatay, tiyak na magiging isang mabigat na kaaway siya sa atin. Gayunpaman, sigurado akong papatayin siya ng huling tama ng kidlat. Sabi ng matandang lalaking nakaabong damit. Sa ilalim ng mga ulap ng kapigatian. Habang lumilipas ang oras, ang natitirang puwersa mula sa banggaan sa pagitan ng ika-80 na tribulation lightning at ng sun force na nasa hugis ng isang three-legged golden crow ay unti-unting naglaho, na nagpapakita ng kung ano ang dati nitong itinago. Ito. Natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Hindi nila maintindihan ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Ang ilan sa kanila ay tila nakakita ng multo. Kapatid na Alvin. Tatay. Tuwang-tuwa sina Kelly at Vilma nang makita nila ang lilang figure sa di kalayuan. Sa kabilang banda, sina Brianna at Pluto ay kasing lito rin ng mga tao sa paligid. Ayos lang ba siya? Nang makita ang walang salang lilang figure sa di kalayuan, sandaling natigilan si Wendy bago binaha ng pananabik ang kanyang puso. Magaling, kapatid na Alvin. Nagliwanag ang mukha ni Aseng. Sa sobrang tuwa niya ay ikinumpas pa niya ang kanyang kamao. Paano ito posible? Hindi.
Ay imposible. Parehong mapait ang ekspresyon sa mga mukha ni na Fredo, ang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, at Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, nang makita nilang maayos ang lilang figure na may katawang dragon. Nakita ng lahat si Alvin na nakatayo habang may hawak na 3 talampakang talam, walang anumang sugat. Gayunpaman, tila nawala na ang nagliliyab na gininto ang ibon. Hindi alam ni Alvin ang pagkagulat ng lahat. Tila nakalimutan niyang hindi pa natatapos ang Celestial Ascension Tribulation kaya naisip niya sa sarili, mukhang bumalik na ang Sun Force. Sa sandaling ito, nakatuon siya sa pagdamay sa Sun Force na bumalik na sa kanyang katawan. Natuklasan niya na kalahati ng kanyang Sun Force ay bumalik na. Bumalik na ang lahat ng aking Sun Force kanina. Gayunpaman, ang Sun Force sa hugis ng isang 3-legged Golden Crow ay naubos ang kalahati ng enerhiya nito nang tulungan akong malampasan ang ika-80 Tribulation Lightning. Mabilis na dumating si Alvin sa konklusyong ito. Gayunpaman, gulat pa rin siya. Sa kasamaang palad, wala na rito si Elder Hal. Kung hindi, masasabi niya sa akin kung ano ang nangyayari sa Sun Force. Pinangunahan ng Sun Force si Alvin dito, na nagresulta sa pagbuti ng kanyang pag-unawa sa langit at lupa. Bukod dito, naakit pa niya ang Celestial Ascension Tribulation sa tulong ni Hogarth na hindi niya sinasadya. Pakiramdam niya ay kakaiba siya. Sa loob lamang ng isang araw, nakamit niya ang inabot ng maraming tao ng 10 hanggang 10,000 taon bago niya ito makamit. Maaaring hindi ko alam kung paano o bakit, ngunit walang duda na nangyari ang lahat ng ito dahil sa Sun Force. Naisip ni Alvin sa sarili. Malinaw niyang naalala kung paano tila umabot sa hangganan ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa bago niya maakit ang Celestial Ascension Tribulation. Nangyari ang lahat ng ito nang umalis ang Sun Force sa kanyang katawan at nag-transform bilang isang 3-legged Golden Crow at lumipad patungo sa Tribulation Clouds pagdating niya. Maswerte ako at mayroon akong Sun Force. Kung hindi, napatay na sana ako ng ika-80 na kidlat. Hindi ko talaga inaasahan na babalik ang Sun Force sa sandaling iyon at tutulungan akong malampasan ang tama ng kidlat. Patuloy na naisip ni Alvin sa sarili, gayunpaman, kailangan ko pa ring harapin ang ika-81 na kidlat. Dahil ito ang huling kidlat, ito ang pinakamalakas at pinaka-nakakatakot. Hindi nakakagulat kung mas nakakatakot ito kaysa sa ika-80 na kidlat. Maaari kong malampasan ang huling kidlat kung ang Sun Force ay hindi maubos ng kalahati. Sa kasalukuyang Sun Force, natatakot ako na hindi ito sapat upang malampasan ang huling tama ng kidlat. Naramdaman niyang nanlumo ang kanyang puso nang maisip niya ito. Hindi siya natuwa na nalampasan niya ang ika-80 na kidlat. Sa halip, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Natural lamang si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay nalampasan ang ika-80 kidlat sa tulong ng minanang teknik mula sa Wandering Saint Palace. Paano ito nangyari? Naisip ni Hogarth sa sarili. Hindi niya inakalang makakaligtas si Alvin sa ika-80 kidlat. Ang mas nakakagulat pa ay natapos na ni Alvin ang pagharap sa ika-80 kidlat bago pa niya magawa. Dahil nakatutok si Hogarth sa pagharap sa ika-80 kidlat, hindi niya masyadong binigyang pansin si Alvin. Dahil dito, hindi niya nakita ang gininto ang nagliliyab na ibon na tumutulong kay Alvin. Imposible. Biro ba ito? Paano nalampasan ni Alvin ang ika-80 kidlat nang hindi na muling nasugatan? Nakatulong ba talaga sa kanya ang divine ability na ginamit niya kanina para malampasan ang ika-80 lightning bolt? Napagtumpayan niya talaga ang ika-80 kidlat ng madali. Posible na ang ika-81 kidlat ay hindi magiging banta sa kanya. Pwede bang itinatago niya ang lakas niya sa lahat ng oras na ito? Posible yan. Ang mga tao sa paligid na kakabalik lang ng kanilang katinoan ay naghiyawan habang nag-uusap sila sa isa't isa. 2,313. Lahat ng tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ay siguradong mamamatay si Alvin kapag tinamaan siya ng ika-80 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Tutal, malubhang nasugatan siya. Bukod pa rito, maaaring hindi niya ito malampasan kahit na nasa buong lakas pa siya dahil sa kung gaano kalakas ang ika-80 kidlat. Sino ang mag-aakala na sa panahong inaasahan ng lahat na mamamatay siya, isang himala ang magaganap? Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga pamamaraan upang harapin ang kidlat nang biglang lumitaw ang isang gininto ang nagliliyab na ibon at binalot siya, na tinulungan siyang malampasan ang ika-80 kidlat. Wala siyang natamo na anumang pinsala.
Naging nakakatakot ang ekspresyon ni Fredo. Hindi niya inaasahan na mababago ni Alvin ang sitwasyon. Base sa teknik na ginamit ni Alvin para malampasan ang ika-80 Tribulation Lightning, dapat ay madali niyang malampasan ang ika-81 Lightning Bolt. Ang ika-81 na kidlat ay ang huling Tribulation Lightning mula sa Celestial Ascension Tribulation. Kung nagawa ni Alvin na malampasan ang huling tama ng kidlat, nangangahulugan ito na matagumpay niyang nalampasan ang Tribulation at magiging isang Eminent Celestial. Nag-alala si Fredo nang maalala niya ang labanan sa pagitan ng kanyang Panginoon at ni Alvin kanina. Kung si Alvin ay magiging isang Eminent Celestial, natatakot ako na baka hindi siya matalo ng Panginoon. Sa simula, pantay ang tandem ng kanyang amo at ni Alvin. Gayunpaman, ang lakas ni Alvin ay nalampasan ang lakas ng kanyang amo nang magbago ito bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Kung ang kanyang amo ay hindi nagtataglay ng minanang teknik upang malampasan ang Celestial Ascension Tribulation, maaaring matalo o mapatay pa nga ang kanyang amo ni Alvin. Ano ang gagawin ngayon? Ano ang gagawin? Labis na nabalisa si Fredo. Kung matagumpay na malampasan ni Alvin ang Celestial Ascension Tribulation, magiging seryosong bagay ito. Kaya naman, hindi lang si Fredo ang nataranta. Nagpanik din si Nardo. Nako! Bakit ba ang lakas ng teknik ni Alvin? Ibig sabihin ba nito ay madali niyang malalampasan ang ika-81 kidlat at magiging isang Eminent Celestial? Kung mangyari iyon, natatakot ako na kahit si Hogarth ay hindi makakalaban niya. Kung si Alvin ay magiging isang Eminent Celestial, hindi lang siya, kundi pati na rin ang Great Spirit Palace ay mapapahamak. Hindi pa rin nakakabawi si Hogarth mula sa kanyang pagkabigla. Alvin. Paano ito nangyari? Hindi niya inakalang malalampasan ni Alvin ang ika-80 na tama ng kidlat dahil nasugatan siya. Bukod pa rito, tila hindi naman nasugatan si Alvin ang ika-80 na kidlat. Anong nangyayari? Mabilis na nagpadala si Hogarth ng voice transmission sa kanyang pinakamatandang direktang disipulo, si Vice Palace Master Fredo, mula sa Wandering Saint Palace. Mabilis na ikinwento ni Fredo ang nangyari sa kanyang Panginoon ng may seryosong ekspresyon sa mukha. Nag-apply si Alvin ng isang teknik na hindi pa natin nakikita noon. Isang gininto ang nagliliyab na ibon ang lumitaw at tinulungan siyang madaling malampasan ang ika-80 kidlat. Nagdilim ang ekspresyon ni Hogarth nang malaman niya ito. Guro, base sa kalagayan niya ngayon, mukhang hindi naman siya naapektuhan o naapektuhan ng paggamit ng teknik na yan. Sa palagay ko ay itinatago niya ang tunay niyang lakas simula pa noong una. Kahit noong nakikipaglaban kayo sa kanya, sa palagay ko ay nagpipigil siya, sabi ni Fredo sa pamamagitan ng voice transmission. Itinatago ang tunay niyang lakas. Kumunat ang noo ni Hogarth. Kung ginamit niya ang teknik na ito kanina para harapin ako, tiyak na mamamatay ako. Bakit niya iniligtas ang buhay ko? Posible kayang may limitasyon ang teknik na iyon at napagdesisyonan niyang gamitin ito para malampasan ang tribulation. Ito ang lahat ng kanyang mga palagay. Wala siyang paraan para kumpirmahin ang mga ito. Sino ang nakakaalam kung talagang itinago ni Alvin ang kanyang lakas at iniligtas ang buhay para lang mangasar sa kanya? Tinitigan ni Hogarth si Alvin at sumigaw, Alvin. Ang galing mo talagang itago ang lakas mo. Hindi ko inaasahan na malalampasan mo ang Celestial Ascension Tribulation. Sino ang mag-aakala na mayroon kang ganitong teknik? Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Hogarth. Ano nga ba ang mahusay niyang itago? Sa katunayan, siya rin ay naguluhan sa biglaang pagbabalik ng Sun Force. Bukod dito, ang three-legged golden crow na nabuo ng Sun Force ay hindi isang teknik na ginamit niya. Hindi nga siya sigurado kung malalampasan niya ang ika-81 kidlat. Natural lang, hindi na niya ito inabala pang ipaliwanag kay Hogarth. Habang pinapanood siya ng lahat, pumikit na lang siya at nagpahinga na parang isang hari. Dahil dito, muntik nang samuka ng dugo si Hogarth dahil sa pagkairita. Hindi natin maaaring hayaang makalampas si Alvin sa Celestial Ascension Tribulation at maging isang Eminent Celestial nang walang ginagawa. Kung siya ay magiging isang Eminent Celestial, hindi ko siya matatalo kahit na ako ay maging isang Eminent Celestial. Malinaw niyang naunawaan ang kakayahan ni Alvin. Iisa na lang ang dapat gawin ngayon. Kailangan kong ipaalam sa Patriarch ng ating Human Devil Clan para humingi ng tulong.
Kung kasama ko si Lord Patriarch, sa palagay ko ay hindi makakalaban si Alvin kahit na siya ay maging isang eminent celestial. Mabilis niyang kinuha ang isang butil na kumikinang sa lilang liwanag. Nang mas malapitan niyang tingnan, makikita ang mga kidlat sa butil. Mukhang napakaakit nito. Ipinitik niya ang kanyang daliri at itinapon ang butil pataas sa kalangitan. Swoosh! Ang butil ay tumilapon sa kalangitan, lagpas sa mga ulap ng kapigatian, bago ito sumikat ng maliwanag sa kalangitan. Ang liwanag nito ay halos kasing liwanag ng kidlat mula kanina. Biyan ba ay isang violet ray bead? Hindi nagtagal at natukoy ni Nardo ang bead na inihagis ni Hogarth sa kalangitan. Ang butil na iyon ay kilala bilang violet ray bead at ibinigay sa kanila ng Patriarch ng Human Devil Clan. Magagamit ng isang tao ang butil na iyon upang humingi ng tulong sa Patriarch kung may emergency. Nakahinga ng maluwag si Nardo nang makita niya si Hogarth na ginagamit ang violet ray bead para ipatawag ang Patriarch ng Human Devil Clan. Paano ko nakalimutan si Lord Patriarch? Kung aatake si Lord Patriarch, kahit maging eminent celestial si Alvin, mamamatay pa rin siya. Malaki ang tiwala niya sa lakas ng Patriarch ng Human Devil Clan. Bid ng sinag ng lila. Sabay-sabay na sigaw ng maraming tao. Nakilala nilang lahat ang bid at ang gamit nito. Ginamit talaga ni Palace Master Yates ang bid para tawagin ang Lord Patriarch. Ipinapakita nito na siya ay pinipilit ni Alvin. Hindi ba't halata naman? Base sa lakas na ipinakita ni Alvin, hindi siya mapipigilan ni Hogarth kapag naging isang eminent celestial na siya. Tama ka. Bukod dito, mukhang hindi magiging problema para kay Alvin na malampasan ang huling Tribulation Lightning. Kaya naman, sa ngayon, si Lord Patriarch lang ang makakapigil kay Alvin kung siya ay magiging isang eminent celestial. Base sa kanilang pag-uusap, makikita na malaki ang tiwala ng mga human devil sa kanilang patriarka. Tutal, matagal na rin siyang naging isang eminent celestial. Para siyang patron ng mga human devil. Malakas at walang talo sa kanilang paningin. Hindi man lang sumagi sa isip nila na ang kanilang patriarka ay maaaring hindi na makakalaban ni Alvin kapag naging eminent celestial na ito. Sigurado silang madali lang masusupol at mapapatay ng kanilang patriarka si Alvin. Iyan ay biglang sigaw ng isang matalas na tagamasid habang nakatingin sa mga tribulation cloud. Isang figure ang bumaba mula sa langit sa sandaling ito. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng berde at matipuno ang pangangatawan. Ang kanyang anyo ay pangkaniwan lamang, may malalaki at makapal na kilay. Mayroon siyang kalmado at walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Magalang na sumigaw sina Hogarth at Nardo nang makita nila ang lalaking nasa katanghaliang gulang, Lord Patriarch. Yumuko sila nang may paggalang sa lalaking nakaberdeng katanghaliang gulang nang lumitaw ito. Kumikinang ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Hindi nila inaasahan na darating ng ganito kabilis ang kanilang Patriarch. 2314. Hindi alam ni Hogarth at Nardo, ang mga Palace Masters ng Wandering Saint Palace at Great Spirit Palace, na ang Patriarch ng Human Devil Clan ay dumating ng napakabilis dahil matagal na siyang nandito. Natural lamang na hindi alam ni Hogarth at ng iba pang nasa ilalim ng Tribulation Clouds na ang kanilang patriarka ay nagtatago sa itaas ng Tribulation Clouds, pinagmamasdan ang sitwasyon. Bukod kina Alvin, Kelly, Vilma, at Brianna, lahat, kasama na si Pluto, ay sabay-sabay na sumigaw nang marinig nila ang mga salita ni Hogarth at Nardo, Lord Patriarch. Yumuko sila sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit berde. Bukod kina Hogarth at Nardo, halos lahat ng tao sa lugar ay halos hindi nakakita sa kanilang patriarka. Kung hindi babatiin ng dalawang Panginoon ng palasyo ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang, maaaring hindi nila ito makilala. Napakabilis dumating ni Lord Patriarch. Napakabilis niya. Ang bilis niya talagang lumitaw pagkagamit niya ng violet ray bead. Bakit parang may mali sa pakiramdam ko? Hindi ba magtatagal si Lord Patriarch bago lumapit nang makita niya ang liwanag mula sa violet ray bead? Gayunpaman, lumitaw siya nang magamit na ang violet ray bead. Gulat na gulat ang mga tao sa biglaang paglitaw ng kanilang patriarka. Tutal, ito ang unang pagkakataon para sa marami sa kanila na makita ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo, isang dakilang celestial. Sa isang punto, tumigil sa pagpapahinga si Alvin at iminulat ang kanyang mga mata.
Agad na dama po ang kanyang tingin sa patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo, pinag-aaralan siya. Nakatingin din ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo kay Alvin. Hindi niya pinansin sina Hogarth, Nardo, at ang iba pa. Sa halip, tinawag niya si Alvin at sinabi sa magaan na tono, kailangan kong sabihin na napakaswerte mo na nakakuha ng puwersa mula sa Devata Realm na maihahambing sa Celestial Origin Energy at gamitin ito sa iyong kalamangan. Isang puwersa mula sa Devata Realm na maihahambing sa Celestial Origin Energy. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat nang marinig niya ang mga salita ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Natural lamang, alam niyang tinutukoy ng patriarka ang Sun Force sa kanyang katawan na ipinagkaloob sa kanya ng three-legged golden crow, si Elder Hal. Dati, ipinaliwanag sa kanya ni Elder Hal na ang Sun Force ay nakahihigit sa lahat ng puwersa sa mundo at maihahambing sa Celestial Origin Energy. Hanggang noon, walang nakakaalam tungkol dito. Gayunpaman, natuklasan ng patriarka kung gaano katangi-tangi ang Sun Force sa sandaling lumitaw siya. Bukod dito, ang kanyang hula ay lubos na tumpak. Isang puwersa na nagmumula sa Devata Realm at maihahambing sa Celestial Origin Energy. Nabigla rin sina Hogarth, Nardo, at ang iba pa nang marinig nila ang mga sinabi ng kanilang patriarka. Sinabi ba ni Lord Patriarch na ang puwersa ni Alvin ay maihahambing sa Celestial Origin Energy? Maraming tao ang nag-alinlangan. Akala nila ay mali ang narinig nila. Nagkatinginan sila ng may kalituhan habang nagbubulungan. Sinabi ng patriarka na ang puwersang taglay ni Alvin ay maihahambing sa Celestial Origin Energy. Ang tinutukoy ba niya ay ang teknik na ginamit ni Alvin kanina? Sa madaling salita, ang gininto ang nagliliyab na ibon ay isang puwersa mula sa Devata Realm. Biglang sabi ng Vice Palace Master ng Crimson Blaze Palace. Ang mga sumunod na pangungusap ng Patriarch ng Human Devil Clan ay hindi direktang nagpatunay sa haka-haka ng Vice Palace Master ng Crimson Blaze Palace. Nakikita ko na ang puwersang humubog sa ibon ay hindi isang bagay na nakuha mo sa pamamagitan ng cultivation. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na nagkataon lang ang iyong engkwentro. Mahinahong tiningnan ng patriarka ng angkan ng mga tao-diablo si Alvin. Base sa mga salita ng patriarka, tila tuluyan na niyang naunawaan si Alvin. Ang kanyang maalam na titig ay nagparamdam kay Alvin na hubad siya. Nanatiling tahimik si Alvin, ngunit nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso. Ito ba ang kapangyarihan ng isang eminent celestial? Nakikita pa niya ang Sun Force at nalaman na nakukuha ko ito hindi sa pamamagitan ng paglilinang, kundi sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang Sun Force ay ibinigay kay Alvin ng three-legged golden crow, si Elder Hal. Pinagsama ni Elder Hal ang Sun Force sa kanyang Saint Origin. Ngayon ang unang pagkakataon na humiwalay ang Sun Force sa kanyang Saint Origin. Dahil dito, naubos ng kalahati ang puwersa ng tulungan siyang malampasan ang ika-80 Tribulation Lightning. Dahil hindi niya nakuha ang puwersa sa pamamagitan ng cultivation, kapag naubos na ito, hindi na niya ito mababawi. Hindi nagalit ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo sa kawalan ng tugon ni Alvin. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng mahinahon. Kanina, ang puwersang iyon na maihahambing sa Celestial Origin Energy ay bumuo ng isang gininto ang nagliliyab na ibon at tinulungan kang malampasan ang ika-80 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Gayunpaman, kalahati ng puwersang iyon ay naubos na, tama ba ako? Nang marinig ito ni Alvin, hindi na siya makapagpakalma. Nakaramdam siya ng kaunting takot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na makikita ng patriarka ang mga bagay ng ganito kalinaw. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang nakatingin sa patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Pakiramdam niya ay mahina siya. Nakakatakot talaga ang isang eminent celestial. Patuloy na sinabi ng patriarka ng may kumpiyansa, kung hindi ako nagkakamali, hindi ka nito matutulungang malampasan ang ika-81 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation kahit paggamitin mo ang lahat ng iyong mga teknik kasama nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin dahil tinusok ng patriarka ang kanyang masakit na bahagi. Ito mismo ang kanyang ikinababahala. Maaaring isipin ng mga taong naruroon na madali niyang malalampasan ang ika-81 kidlat, katulad ng kung paano niya nalampasan ang ika-80 kidlat, ngunit alam na alam niya ang kanyang kalagayan.
Bagamat bumalik na ang Sun Force sa kanyang katawan, alam niyang hindi pa ito sapat para matulungan siyang malampasan ang ika-81 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Nang marinig ni Brianna at Pluto ang mga salita ng Patriarka at makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Alvin, sabay-sabay silang sumigaw, "Ano?" Tulad ng marami pang iba, inakala nilang madali lang malalampasan ni Alvin ang Celestial Ascension Tribulation at magiging isang eminent celestial. Hindi nila alam, babaliktad na naman ang sitwasyon. Akala ko makakasaksi ako ng isa na namang himala. Sino ang mag-aakala na panandalian lang pala ito? Mapait na ngumiti si Pluto. Kapatid na Alvin. Tatay. Sina Kelly at Vilma, na nakahinga ng maluwag, ay muling nagsimulang makaramdam ng pag-aalala. Bahagyang namutla si Wendy. Tila nahulog mula sa langit patungo sa impyerno ang kanyang puso. Paano nangyari ito? Ganito rin ang naramdaman ni Aseng. Nakikita ko. Kaya ang paglampas ni Alvin sa ika-80 kidlat ay ang huling laban niya. Akala ko talaga ay malalampasan niya ang Celestial Ascension Tribulation. Naisip ng maraming tao sa kanilang sarili. Ngumiti sina Fredo at Nardo. Sa katunayan, karamihan sa mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ay nakangiti rin. Nakikita ko. Ngumisi si Hogarth nang tumingin muli kay Alvin. Alvin, mukhang nasobrahan ako sa pag-evaluate sa kakayahan mo. Hindi ko akalain na nagkamali ako sa pagtawag kay Lord Patriarch para harapin ka. Mukhang hindi na natin kailangang gumawa ng aksyon. Papatayin ka na ng huling Tribulation Lightning, pangungutya niyang sabi, habang lalong malakas ang loob niya. Karamihan sa mga tao, sa puntong ito, ay napagtanto na matagal nang dumating ang kanilang patriarka. Kaya siguro niya nalaman ang tungkol sa sitwasyon. Napakatalino. Gaya ng inaasahan sa patriarka ng angkang Human Devil. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay malinaw na inilantad ng patriarka ng angkang Human Devil. Kasabay nito, bahagyang inilingon niya ang kanyang ulo upang tumingin kina Kelly at Vilma. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng dalawang babae na parang sinusubukan niyang itanim ang kanilang mga anyo sa kanyang isipan. Paalam. Kelly at Siling. Kung may susunod na buhay, tiyak na mas pagagaanan ko ang pakikitungo sa inyong dalawa. Kahit na ayaw tanggapin ni Alvin ang kanyang kapalaran, alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito. Natural lang, hindi niya planong manatiling walang ginagawa at maghintay sa kamatayan. Kahit na sigurado siyang mamamatay, gagawin niya ang kanyang makakaya upang lumaban kahit gaano pa kalakas ang huling Tribulation Lightning. Lalaban siya hanggang sa kanyang huling hininga para wala siyang masisisi kapag siya ay namatay. 2315. Matapos ibunyag ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo ang kalagayan ni Alvin, hindi na siya bumalik sa itaas ng mga ulap ng kapigatian. Nanatili siya roon, mukhang walang pakialam. Para naman sa mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan, karamihan sa kanila ay tumingin kay Alvin nang may pangungutya. Tiningnan nila siya na parang isa siyang patay na naglalakad. Tutal, batay sa mga salita ng kanilang patriarka, tiyak na mamamatay si Alvin, at hindi nila pinagdudahan ang kanyang mga salita. Bukod dito, kahit na mahimal-malampasan ni Alvin ang Celestial Ascension Tribulation, papatayin pa rin siya dahil narito ang kanilang patriarka. Hindi ko inaasahan na ang Young Mansion Master ng maimpluwensyang Asher Cloud Mansion ay panlabas lamang ang lakas. Akala ko madali niyang malalampasan ang huling Tribulation Lightning mula sa Celestial Ascension Tribulation nang makita ko kung gaano niya kadaling harapin ang ika-80 na kidlat. Ako rin. Akala ko malalampasan niya ang Celestial Ascension Tribulation at magiging isang eminent celestial. Sino ang mag-aakala na ang katotohanan ay ibang-iba? Tunay ngang kahanga-hanga ang ating Panginoong Patriarka. Nakikita niya ang kalagayan ni Alvin at naituro niya ito sa ilang pangungusap lamang. Lumalabas na hindi makakaligtas si Alvin sa huling tama ng kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Ang henyong ito ng tao ay nakatakdang mabaigo at mamatay sa ating angkan ng mga Diablo tao. Boom! 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 Nakakabinging kulog ang umalangaw-ngaw mula sa mga Tribulation Cloud. Sa mga ulap ng kapigatian, patuloy na kumikislap ang mga lilang kidlat na parang maliliit na ahas. Malapit nang dumating ang huling Tribulation Lightning mula sa Celestial Ascension Tribulation.
Sa sandaling ito, sa wakas ay tumigil na si Hogarth sa pagbibigay pansin kay Alvin. Matapos niyang gamutin ang kanyang mga panloob na pinsala kanina, naghahanda na siyang harapin ang ika-81 o huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Natural lang, kumpiyansa siyang malalampasan ang huling kidlat dahil taglay niya ang minanang teknik mula sa Wandering Saint Palace. Ngayon, ako, si Hogarth, ay magiging isang eminent celestial. Ang Wandering Saint Palace ay tatayo sa ibabaw ng 3 palasyo at 6 na bulwagan. Nasa sabik na naisip ni Hogarth sa kanyang sarili. Natural lang na tuwang-tuwa rin ang mga miyembro ng Wandering Saint Palace. Malapit nang maging isang eminent celestial ang Lord Palace Master. Mula ngayon, ang ating Wandering Saint Palace ang magiging pinakamalakas na puwersa sa angkan ng mga tao devil. Sa kabaligtaran, bahagyang dumilim ang ekspresyon ng mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ang mapagtanto nilang si Hogarth ay malapit nang maging isang eminent celestial. Sa pangkalahatan, ang pagiging isang eminent celestial ni Hogarth ay nakatulong sa angkan ng mga tao demonyo. Gayunpaman, hindi ito ang nangyari sa 3 palasyo at 6 na bulwagan. Kapatid na Alvin, anuman ang maging resulta, hindi ako aalis sa tabi mo. Matigas na tinitigan ni Kelly si Alvin. Nakita niya ang matinding tingin ni Alvin kanina. Alam niya ang ibig sabihin nito kaya inihanda niya ang sarili para sa pinakamasamang resulta. Sa nag-iisang mapang wasak na langit, isa sa 81 Devata Realms. Ang nag-iisang mapang wasak na langit ay isang malawak na kaharian ng Devata. Natural lamang na mas malaki ito kaysa sa makamundong kaharian. Sa sandaling ito, may bumantong hininga sa isang malabong lugar. Ang hamog ay nagtatago ng isang walang hanggang kalaliman at isang maliit na lumulutang na isla. Ang isla ay tila isang maliit na alikabok na lumulutang sa isang walang hanggang kalaliman. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ang mga ulap at hamog na gumagalaw sa katamtamang bilis sa paligid ng maliit na isla. Makikita rin ang mga sinag ng espada sa pagitan ng mga ulap at hamog. Isang maliit na bakuran ang makikita sa maliit na isla. Ang bakuran ay naglalaman ng isang maliit at hindi kapansin-pansing bahay na gawa sa kahoy. Sa sandaling ito, isang matangkad na binata ang makikitang nakaupo sa harap ng isang mesang kahoy sa bakuran. Ang binata ay mukhang ethereal habang nakaupo roon na parang hindi siya nabibilang sa mundong ito. Nakasuot siya ng medyo luma at kupas na damit na kulay abo. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa likuran. Mayroon siyang pares ng tuwid na kilay na bahagyang nakataas. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. Ang kanyang gwapong mukha ay perpekto ang pagkakaukit. Tila siya ay kaakit-akit na mahihirapan ang sino man na maalis ang kanilang atensyon mula sa kanya. Sa sandaling ito, ang matatalinong mga mata ng binata ay nakatitig sa kawalan. Swoosh! May kaguluhan sa kawalan habang ang refleksyon ng isang salamin ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Kung nandito si Alvin, makikita niya na ipinapakita ng imahe ng salamin ang nangyayari sa kanya sa Wandering Saint Palace habang naghahanda siyang malampasan ang ika-81 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Maririnig mula sa likuran ng binata ang malamig na pangungutya. Sa kasalukuyan, may 2 taong nakatayo sa likuran ng binata. Isang matandang lalaki at isang binata na may matipunong pangangatawan. Ang binata ay nakasuot ng mahabang pulang damit. Ang binata na nakapula at matipuno ang nangutya sa matanda. Mahina niyang sinabi, kung hindi ka kikilos ng mag-isa at ilalagay ang iyong Sun Force sa katawan ng iyong batang Panginoon, mapupunta kaya ang iyong batang Panginoon sa ganitong sitwasyon. Hindi napigilan ng matanda ang mapait na ngumiti. Panginoong Quangling, ako. Wala akong ideya na ganito ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Sige, sabi ng binata na nakaupo sa harap ng mesang kahoy. Kalmado at nakakagaan ng loob ang boses niya. Dahil hindi niya alam, hindi naman siya lubos na nagkasala. Hindi natin siya masisisi dito. Tutal, ginawa niya naman iyon dahil sa kabaitan. Bukod pa riyan, maaaring hindi naman ito masama para sa batang iyon. Tiningnan ng mabuti ng binata ang lilang figure sa salamin habang nagsasalita. Guro, anong ibig mong sabihin? Walang pakundangan ang binata na nakapula sa matanda, ngunit magalang naman siya sa binata na nakaupo sa harap ng kahoy na mesa. Hindi niya namamalayan na mahinhin pa nga siya. Malalaman mo ang ibig kong sabihin kung patuloy kang manood.
Misteryosong ngumiti ang binata at hindi na nag-abalang ipaliwanag ang kanyang mga sinabi. Agad na ibinaling ng binata at matandang nakapula ang kanilang atensyon sa mga kumikislap na eksena sa imahe ng salamin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik at kuryosidad. Kung makikita ni Alvin ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng binata na nakapula, tiyak na magugulat siya. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang three-legged golden crow, si Elder Hal, na inakala niyang namatay kasabay ng pagkawasak ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bukod dito, si Elder Hal ay hindi na nakatali sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sino ang mag-aakala na ang mga taga-Data Realm ay makakapagbantay sa mga nangyayari sa mundong ito? Anong makapangyarihan at nakakatakot na paraan ito? Mayroon lamang 81 Devata Realms ngunit hindi mabilang ang mga makamundong realms. Sa kasalukuyan, sa isa sa maraming hindi kapansin-pansing makamundong kaharian, isang grupo ng mga tao ang naghihintay para sa ika-81 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation na tumama. Ang huling kidlat ng kapigatian ay tatama. Nakaramdam ng takot si Alvin sa kanyang puso. Kahit noon, tahimik niyang iniabot ang kanyang banal na kamalayan kina Kelly at Vilma na parang gusto niyang marinig ang kanilang mga hininga sa huling pagkakataon. Kung tutuusin, hindi niya inakalang makakaligtas siya sa huling kidlat ng kapigatian mula sa Celestial Ascension Tribulation. Hindi inaasahan ni Alvin na paulit-ulit na babaliktad ang mga bagay-bagay. Para siyang nasa isang roller coaster. Nang hindi niya akalain na makakaligtas siya sa ika-80 kidlat, bumalik sa kanya ang Sun Force sa anyo ng isang three-legged golden crow at tinulungan siyang malampasan ang kidlat. Gayunpaman, nawalan siya ng pag-asa nang mapagtanto niyang minsan lang siya matutulungan ng Sun Force. Ang natitira sa kanyang Sun Force ay hindi sapat upang matulungan siya sa pagharap sa ika-81 kidlat. Boom! Biglang nakaramdam ng panginginig ang lahat sa kanilang mga gulugod. Paparating na! Isang napakaliwanag na puting liwanag ang sumilay mula sa mga ulap ng kapigatian, dahilan upang pumikit ang maraming tao kahit na naghanda na sila para dito. Boom! Ang nakabibinging tunog ng kulog ay sumabay sa nakasisilaw na puting liwanag. Ang dagandong ng kulog ay mas malakas kumpara dati. Bukod pa rito, nang umalangaw-ngaw ang kulog sa hangin, ang buong Wandering Saint Palace ay nayanig na parang mabubunot ito. 2316 Paparating na. Nang marinig ni Hogarth ang nakakapangilabot na kulog, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Nagsimulang gumalaw ang kanyang Saint Origin sa ilalim ng kanyang balat habang ginagamit niya ang minanang teknik na naipasa sa maraming henerasyon sa mga Palace Masters ng Wandering Saint Palace upang malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. Dumating na ang ika-81 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation, na siya ring huling kidlat. Nangangahulugan ito na malapit na siyang maging isang eminent celestial. Gamit ang minanang teknik, hindi siya natatakot na mabibigo siya sa Celestial Ascension Tribulation. Maaaring maramdaman niya ang pressure o masaktan ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inakalang mabibigo siyang malampasan ang huling kidlat. Sobrang tiwala siya sa sarili. Sa kabaligtaran, iba ang naramdaman ni Alvin kahit na naghahanda na rin siyang harapin ang ika-81 na kidlat. Ako, si Alvin, ay nalampasan ang maraming malalaking pagsubok sa buhay ko. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na mamamatay ako rito ngayon. Labis na ayaw tanggapin ni Alvin ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, ano ang magagawa niya kapag ang mga bagay ay wala na sa kanyang kontrol? Sa sandaling dumagundong ang kulog sa hangin, dalawang maladragong kidlat ang tumama mula sa Tribulation Clouds na parang dalawang bulalakaw na nahuhulog mula sa kalawakan. Nang mas masusing suriin, ang mga lilang kidlat na kumikislap sa mga Tribulation Cloud ay hindi na makita habang tumatama ang dalawang maladragon na kidlat. Bukod pa rito, ang mga kulog na kanina pa tumutunog sa hangin ay tumigil na rin. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi alam ito dahil ang kanilang atensyon ay nakatuon sa dalawang kidlat na tumama. Ang lakas mula sa dalawang kidlat ay nagpang-inag sa takot sa maraming taong may mababang cultivation base. Malinaw nilang nararamdaman ang matinding puwersa ng dalawang kidlat na ito. Magaling! Nandito ka na sa wakas. Tumawa si Hogarth at walang takot na sumugod upang harapin ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Tutal, taglay niya ang minanang teknik mula sa Wandering Saint Palace.
Bukod dito, wala pang Palace Masters mula sa Wandering Saint Palace ang nabigo sa Celestial Ascension Tribulation. Gayunpaman, ang atensyon ng karamihan, kasama na ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo, ay nasa kay Alvin. Walang makikita sa panig ni Hogarth, garantisado naman ang kanyang tagumpay. Tiyak na mamamatay si Alvin na ito sa Tribulation Lightning. Dapat hindi na muling kalabanan ng henyong iyon ang ating angkan ng mga tao-demonyo kung mayroon pang susunod na buhay. Maraming tao ang tumingin kay Alvin, inaabangan ang eksena kung saan siya mamamatay sa huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Bagamat maaaring ito na ang katapusan ng aking landas, gusto ko pa rin na ang aking huling sandali ay maging isang sandali ng kaluwalhatian. Kumislap ng may katatagan ang mga mata ni Alvin. Ang kanyang Saint Origin ay dumaloy sa kanyang 79 na Saint Veins bago lumabas ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, natuklasan niya na ang kanyang Sun Force na kababalik lang sa kanyang ngunit hindi pa sama-sama sa kanyang Saint Origin ay lumabas din kasama ang kanyang Saint Origin. Katulad ng dati, ito ay naging isang three-legged golden crow at binalot siya. Nang muling makita ng mga tao ang gininto ang nagliliyab na ibon, nanlaki ang kanilang mga mata. Iyon na naman ang ibon. Mabilis na napagtanto ng ilang matataas na opisyal mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ang isang bagay. Oo nga. Tila mas mahina ang ibon kumpara noong tumama ang ika-80 kidlat. Tila nabawasan ng kalahati ang lakas nito. Imposibleng mapaglabanan ng ibong ito ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Kinumpirma ito ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, matapos niyang gamitin ang Divine Consciousness upang kumpirmahin ang katotohanan ng mga salita ng Patriarch ng Human Devil Clan. Kanina, tahasang sinabi ng Patriarch ng Human Devil Clan na ang puwersang maihahambing sa Celestial Origin Energy ay hindi sapat upang malampasan ang huling kidlat ng Celestial Ascension Tribulation. Elder Hal. Sa huling sandali ng buhay ko, hindi ako lalaban ng walang laban. Lalaban ako kasama ang Sun Force na ipinagkaloob mo sa akin. Magkikita tayong muli sa kabilang buhay. Sana ay hindi ka masyadong mabaigo kapag nakita mo ako. Tutal, isinakripisyo mo ang iyong buhay para iligtas ako. Maya-maya, hindi na maipagpatuloy ni Alvin ang kanyang pag-iisip. Kailangan niyang ito ng pansin sa huling kidlat ng Celestial Ascension Tribulation na mabilis na papalapit sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang 1000 Inscription Saint Sword at hinarap ang kidlat. Mga pakpak ng gininto ang uwak. Harang ng itim na pagong. Kabilang mundo na celestial. Sining na paghawak ng espada. Walang pag-aalinlangang ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang mga teknik na nagpapakita ng lahat ng kanyang kakayahan. Swoosh! 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 Naghanay ang mga clone ni Alvin para umatake habang hawak nila ang 1000 Saint Inscription Swords. Samantala, ang three-legged golden crow na binuo ng Sun Force ay patuloy na bumabalot kay Alvin habang sumusugod siya patungo sa huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Umatake! Sigaw ni Alvin habang papalapit siya sa huling kidlat. Napakalakas ng boses niya na kayang yanijin ang lupa. Para bang gusto niyang ang kanyang dumadagandong na boses ang maging huling bagay na maririnig ng lahat mula sa kanya. Sa sandaling ito, ang lugar ay tuluyang tumahimik. Tanging ang mga tunog ni na Alvin at Hogarth na humaharap sa mga huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation ang maririnig. Nakakatakot ang lakas ng kidlat. Ang puwersa ay halos 100 beses na mas malakas kaysa sa ika-80 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Hindi nagtagal at wala pang 100 metro ang layo ni Alvin mula sa kidlat. Nakakakilabot na puwersa. Lalo na ang halos naubos na Sun Force, kahit na mayroon ako ng lahat ng Sun Force at gamitin ang lahat ng aking mga teknik, natatakot ako na halos imposible pa rin para sa akin na harapin ang huling kidlat. Ramdam na ramdam niya kung gaano kaitikot at kalakas ang Tribulation Lightning. Ang mga naunang kidlat ay hindi maihahambing dito. Swoosh! 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 Ginamit ni Alvin ang Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method upang gamitin ang 1000 Inscription Saint Sword at sumunod din ang kanyang mga clone. Sunod-sunod silang bumagsak na parang mga bulalakaw bago tuluyang bumangga sa huling Tribulation Lightning mula sa Celestial Ascension Tribulation.
Boom! 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 Pagkabangga, umalangaw-ngaw sa ere ang nakabibinging tunog ng mga pagsabog na nagdulot ng sunod-sunod na bagyo. Kahit na noon, ang resistensya ni Alvin ay parang batong inihagi sa karagatan. 10% lamang ng lakas ng huling kidlat ang naubos niya. Kung nasa tugatog na ako ng aking lakas, mas lalakas pa sana ang kapangyarihan ng espada. Ayaw sumuko ni Alvin. Ilang beses na siyang nasugatan habang hinaharap niya ang Celestial Ascension Tribulation. Hindi sana siya masyadong nabibigo kung nasa tugatog na siya ng kanyang lakas. Tiyak na mas marami pa sa lakas ng huling kidlat ang mauubos niya. Sa sandaling ito, ang three-legged Golden Crow na nabuo mula sa Sun Force na bumabalot kay Alvin ay ikinumpas ang pakpak nito at bumangga rin sa huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Ang mga gininto ang apoy ay bumangga sa lilang kidlat. Boom! 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 Mas malakas kaysa dati ang tunog ng mga pagsabog mula sa banggaang ito. Tutal, kahit na kalahati na lang ang naubos ng Sun Force, mas malakas pa rin ang puwersa nito kaysa sa Thousand Inscription Saint Sword. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang mabilis na pagkaubos ng Sun Force. Bagamat nawawala na rin ng lakas ang kidlat, hindi ito kasing bilis kumpara sa Sun Force. Base sa sitwasyon, kapag tuluyang naubos ang Sun Force, ang kidlat ay mayroon pa ring halos 50% ng puwersa nito. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ako sa kidlat. Bagamat inihanda na ni Alvin ang sarili na harapin ang kamatayan, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan ng pag-asa. 2317. Sa sandaling ito, walang nagawa si Alvin kundi panoorin ang three-legged Golden Crow na nabuo mula sa Sun Force habang nauubos ng huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Sinubukan niyang ilabas ang anumang Saint Origin na natitira sa kanyang katawan, ngunit naubos ito ng kidlat nang bigla siyang lumabas. Elder Hal, binaygo kita. Naawa si Alvin nang maisip niya si Elder Hal na nagligtas ng kanyang buhay kapalit ng sarili niyang buhay. Naalala niya si Sword Saint Feng Qingyang na nag-iwan ng Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method. Master Feng Qingyang, ang Sovereign Heart Sword lang na iniwan mo ay ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method na Sovereign Heart Sword. Siguradong labis kang nadismaya. Nakakalungkot na hindi kita makikilala at matatawag na Master. Isa ito sa mga pinagsisisihan niya sa buhay. Si Sword Saint Feng Qingyang lang ang taong buong puso niyang kinilala bilang Master. Natural, naalala rin ni Alvin ang kanyang minamahal na pamilya at mga kaibigan na matagal na niyang hindi nakikilala. Tatay, nanay, Little Megan, Tristan, Irish, Nympha, Sophia, Leah, Theo Wilbur, at senior brother Arwin. Nang maisip niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan, muling nabuhay ang kanyang pagnanais na mabuhay. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Marami pa akong kailangang gawin. Kailangan ko pang hanapin ang aking tatay, nanay, Little Megan, at Tristan. Hindi rin natin malilimutan sina Theo Wilbur, senior brother Arwin, at ang iba pa. Nasa lower province pa rin sila ng Dao Marshall Saint Land. Paano kung ma-accident sila? Bukod dito, nariyan pa rin si Irish. Nangako ako kay Theo Wilbur na ibabalik ko siya. Nang maisip ni Alvin ang kanyang pamilya at mga kaibigan, naalala niyang marami pa siyang hindi natapos na mga gawain. Ayaw niyang mamatay. Bukod pa rito, kasama pa rin niya sina Kelly at Vilma. Paano niya hahayaang sumunod si Kelly sa kabilang buhay? Hindi. Hinding-hindi. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. May paraan pa ba para makaalis ako sa sitwasyong ito? Nagsimulang magpanik si Alvin nang makita niyang ang huling labi ng Sun Force ay tuluyang mauubos sa loob ng halos 10 hininga. Bagamat naihanda na niya ang kanyang sarili sa pag-iisip, walang makapaghahanda sa kanya para sa sandaling siya ay tunay na nasa bingit ng kamatayan. Dahil dito, siya ay nagpanik. Siya ay lubos na nabalisa at likas na inilabas ang kanyang espiritual na enerhiya. Bukod dito, ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang kumulo rin. Ang three-legged Golden Crow na nabuo ng Sun Force ay hindi natatagal pa. Ilang paghinga pa ang lumipas, nagsimulang maging mas nainip si Alvin.
Nagngangalit ang kanyang espiritual na enerhiya at patuloy na kumukulo ang kanyang dugo. Nalugmok siya sa lalim ng kawalan ng pag-asa sa sandaling ito nang bigla niyang matuklasan ang isang pagbabago sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang mga kaliskis ng dragon at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Anong nangyayari? Dati, tuwing magbabago si Alvin bilang isang dragon warrior na may 9 claw, hindi siya biglang babalik sa pagiging tao nang hindi sinasadya. Ngayon na bumalik na siya sa pagiging tao, natural lang na hubad na siya. Likas siyang nagbabago ng kulay lilang damit. Ito ay pagkasuot ni Alvin ng kanyang roba, natuklasan niya na ang dragon energy sa kanyang katawan ay naging hindi mapakali. Kadalasan, para magbagong anyo bilang isang 9-clawed dragon warrior, ang kailangan lang niyang gawin ay pagsamahin ang kanyang Saint Origin sa dragon energy. Ang dragon energy ay palaging kalmadong nakahiga sa kanyang katawan simula noong araw na nakuha niya ito mula sa dragon clan sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Hindi ito gagalaw maliban kung magbabago siya bilang isang 9-clawed dragon warrior. Lalong nagulat si Alvin pagkaraan ng ilang sandali. Natuklasan niya na ang dragon energy ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Ito. Lumabas. Para bang ang kanyang katawan ang bilangguan, at ang dragon energy na naghahangad ng kalayaan ay nakawala na sa mga gapos nito. Ang mata ko. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Alvin na ang espiritual na enerhiya na inilabas niya kanina ay misteryosong natipon bago ito bumalik sa pamamagitan ng pagpasok sa isa sa kanyang mga mata, ang kakaibang mata. Nakuha niya ang kakaibang mata nang magsanib siya sa mata ng isang mata na devil vulture. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mata nang sumugod ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mata. Parang ang kanyang espiritual na enerhiya ay isang kawit na humihila sa kanyang mata. Hindi nagtagal bago niya napagtanto na ang kanyang espiritual na enerhiya ay kumukuha ng puwersa ng mata ng isang mata na devil vulture. Boom! Ang dragon energy ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan sa anyo ng mga gininto ang apoy at tumilapon sa kalangitan habang patuloy itong lumalawak. Boom! 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 Kasabay nito, ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation ay tuluyang naubos ang lahat ng Sun Force. Wala na ang Sun Force. Sa sandaling mawala ang Sun Force, ang kidlat ay patuloy na tumama kay Alvin ng may kabagsikan, nilamon siya nang tumama ito. Ang eksena ay parang isang nag-iisang bangka na nilamon ng dagat habang may bagyo. Nang makita ni Kelly, Vilma, at Brianna ang Sun Force na nauubos dahil sa kidlat at sa kidlat na tumatama kay Alvin, hindi nila napigil ang mapasigaw ng sabay-sabay. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Malungkot ang ekspresyon ni Kelly habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Tutal, ang kanyang lalaki ang kanyang mundo. Kapatid na Alvin. Daddy. Nagsimulang humagulgol si Vilma. Akala niya ay tinamaan na ng kidlat ang kanyang ama. Ngumisi si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Sa wakas ay patay na si Alvin. Patay na si Alvin. Nakakatakot ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Malakas si Alvin. Gayunpaman, tingnan mo kung gaano siya kainakumpara sa huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Kung nagawa sana niyang malampasan ang kidlat na ito, malalampasan niya sana ang Celestial Ascension Tribulation at magiging isang eminent celestial. Sayang naman at nabigo siya. May napangisi. Ano naman? Kahit na malampasan niya ang Celestial Ascension Tribulation at maging isang eminent celestial, kasama si Lord Patriarch, mamamatay pa rin siya. Oo nga. Tiyak na hindi pababayaan ni Lord Patriarch ang isang taong eminent celestial. Tutal, magiging malaking banta siya sa Human Devil Clan at sa Devil Clans. Nang makita ng mga tao na wala na ang Sun Force at tila namatay na si Alvin dahil sa tama ng kidlat, nagsimula silang mag-usap muli. Lahat sila ay siguradong patay na siya. Bibigo naman siya. Namutla ang mukha ni Wendy at napuno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Ang kaisa-isang lalaking minahal niya ay namatay sa harap niya. Akala niya ay naririnig niya ang tunog ng pagdurog ng kanyang puso. Hindi tulad ni Wendy, si Fredo na nakatayo malapit ay tumawa ng malamig nang makita niyang nilamon ng kidlat si Alvin. Hanggal na tao.
Paano ka ng ahas na tumakbo ng walang humpay sa aming Wandering Saint Palace? Karapat-dapat kang mamatay. Guru. Kapatid na Alvin. Parehong napapikit sina Pluto at Aseng sa sakit at ang kanilang mga katawan ay nanginig ng matindi. Bigla na lang, isang boses na puno ng gulat at kawalan ng paniniwala ang umalingaw-ngaw sa tenga. Hindi ito ganong malakas ngunit nakabibinging tunog sa pandinig ng lahat. Buhay pa siya. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi ang patriarka ng angkan ng mga tao Diablo. Natulala ang lahat. Si Kelly na naghahanda ng magpakamatay ay biglang natigilan din. Tumingin si Nardo sa patriarka ng angkan ng mga tao at hindi makapaniwalang nagtanong, Panginoong Patriarka. Sino? Sino ang sinabi mong buhay pa? Kahit alam niya ang sagot, ayaw pa rin niyang maniwala. 2,318. Boom! Bago pa man makasagot ang patriarka ng angkan ng mga tao demonyo sa tanong ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, isang nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Umalingaw-ngaw ito sa langit at lupa, at tila nayanig ang buong lugar. Ang mas nakakagulat pa ay pagkatapos ng pagsabog, narinig din ang nakabibinging ungol ng isang halimaw. Di dragon ba yan? Umiyak ang dragon. Hindi nagtagal at nakilala ng marami sa mga matataas na opisyal mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ang tunog. Sa sandaling ito, ang patriarka ng angkan ng mga tao demonyo ay hindi makapag-abalang sumagot sa tanong ni Nardo. Nakatuon ang kanyang pansin sa pinagmumula ng tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita niya ang eksena sa harap niya. Sinundan ni Nardo ang tingin ng patriarka. Nanlaki rin ang mga mata niya. Ito ay lahat, maliban kay Hogarth na nakatuon sa pagdaig sa Heavenly Tribulation, ay lumingon upang tingnan ang pinagmumula ng ingay. Doon naroon si Alvin nang tamaan siya ng huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Lahat, kasama sina Kelly, Vilma, at Brianna, ay naigilan. Sa di kalayuan, natanong ng lahat ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation na bumalot kay Alvin. Tila may kung anong naitaboy, unti-unting naglalaho. Kasabay nito, isang gininto ang apoy na banal na dragon na ilang daang metro ang haba ang lumitaw sa harap ng lahat. Nagbabanta ang aura na inilalabas ng banal na dragon, at sunod-sunod na alon ng enerhiya ang lumabas mula rito. Napakalakas ng enerhiya na para bang kayang sirain ang langit at lupa. Bukod pa riyan, ang kaliwang mata ng banal na dragon na kasing laki ng isang batong pangkaligtasan ay tila may taglay na mahika. Kapag tiningnan ito, mahirap nang umiwas ng tingin. Para bang nakagapos ng mahika ang isang tao. Swoosh! Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, naitaboy ng banal na dragon ang huling labi ng 81 kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation bago ito naglaho sa ere. Kung hindi nito naiwas ang matamaan ang huling Tribulation Lightning ng Celestial Ascension Tribulation, iisipin ng mga manunood na kathang-isip lang nila ito. Iyan ba? Isa ba itong banal na dragon? Ang banal na dragon ay may 9 na kuko sa bawat isa sa mga paa nito. Isa itong banal na dragon na may 9 na kuko. Nako! Isang 9-clawed divine dragon ang talagang lumitaw. Bukod pa rito, ginamit nito ang natitirang puwersa ng kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Nakakatulong ba ito kay Alvin sa kanyang Heavenly Tribulation? Hindi ba halata? Talagang itinatago ni Alvin ang kanyang lakas. Naghintay siya hanggang sa huling sandali at ginulat kaming lahat. Tama. Parang walang katapusang mga panlilinlang ang ginagawa ni Alvin. Hindi ko talaga alam kung ano pa ang ginagawa niya. Nagkagulo ang mga tao pagkatapos ng sandaling katahimikan. Marami ang napuno ng pagkamangha at kawalan ng paniniwala. Paulit-ulit na ginulat sila ni Alvin sa kanyang mga pamamaraan. Sa sandaling ito, naniniwala silang marami pa siyang mga panlilinlang na nakahanda. Ilang beses na ba nilang inakala na mamamatay siya ngunit mapatunayan nilang hindi. Dahil dito, napagtanto nila kung gaano sila kamangmang at Cart. Matapos mawala ang makatutuhanang 9-clawed divine dragon na nabuo ng mga gininto ang apoy, isang lilang figure ang lumitaw. Alvin. Nagawa niyang malampasan ang kapigatian sa langit. Nang makitang matagumpay na nalampasan ng kanyang asawa ang kapigatian sa langit, nakaramdam si Kelly ng labis na ginhawa kaya muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata.
Kapatid na Alvin. Natutuwa siya na hindi pa siya nagpakamatay. Daddy. Ngumiti si Vilma kahit lumuluha. Isang ekspresyon ng kaligayahan ang bumakas sa kanyang malabatang mukha. Isang pambihirang ngiti rin ang sumilay sa karaniwang tensyonadong mukha ni Brianna. Guru. Nagliwanag ang mga mata ni Pluto. Hindi niya inaasahan na makakagawa pa rin ng mga himala ang kanyang Panginoon sa sandaling ito. Ayos lang siya. Ayos lang siya. Nakahinga ng maluwag si Wendy nang makitang hindi namatay ang lalaking mahal niya. Isang pambihirang ngiting sumilay sa karaniwan niyang malamig na mukha. Mabuti na lang at walang pumansin sa kanya. Kung hindi, marami sana ang nabihag ng ngiti niya. Nakapikit na si Eseng nang makita niya ang huling kidlat na lumalamon kay Alvin. Hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ni Alvin. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang Nine-Clawed Divine Dragon na nagtataboy ng huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Tumawa siya, hindi maitago ang kanyang kagalakan. Tila mas tuwang-tuwa pa siya kaysa kung siya mismo ang makakaranas ng Heavenly Tribulation. Magaling, kapatid na Alvin. Nagdilim ang ekspresyon ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan nang maalala niya ang mga salitang nagpapahayag ng nalalapit na kapahamakan ni Alvin. Sinabi niya nang may kumpiyansa na imposibleng malampasan ni Alvin ang Celestial Ascension Tribulation. Ang kaligtasan ni Alvin ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Paano niya nagawa iyon? Hindi lamang nalampasan ni Alvin ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation, nakalabas pa siya ng walang sugat. Ano? Paano nangyari iyon? Paano niya nalaman ang ganitong teknik? Gulat at hindi makapaniwala ang Bamalot sa mukha ni Nardo nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Hindi niya inaasahan na may isa pang baraha si Alvin na nasa kanyang manggas. Ang mga iniisip ni Nardo ay katulad ng mga matataas na opisyal mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan, kabilang ang vice-master ng palasyo ng Wandering Saint Palace na si Fredo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalampasan na ni Hogarth ang Celestial Ascension Tribulation. Natural lang na tuwang-tuwa siya. Nagawa ko. Akala niya ay namatay na si Alvin. Nabigla siya nang lumingon siya at nakita si Alvin na nakatayo ng walang pinsala sa di kalayuan. Bukod dito, nawala na ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Hindi siya makapaniwala na nakaligtas din si Alvin. Sa katunayan, mas mabilis na nalampasan ni Alvin ang tribulation kaysa sa kanya. Natulala siya. Ano? Anong nangyari? Siya. Paano siya nakaligtas? Hindi ba sinabi ng Lord Patriarch na sigurado siyang mamamatay siya? Sa sandaling ito, naghiwa-hiwalay ang mga tribulation cloud na nagpapakita ng mga pentacolor na ilaw na nagniningning mula sa itaas. Niliwanagan nito ang paligid na nagbigay dito ng kakaibang itsura. 2 sinag ng pentacolor na liwanag ang sumikat kina Alvin at Hogarth. Binalot sila nito, pinaliguan sila ng pentacolor sunglow at naging dahilan upang maglaho sila sa paningin ng lahat. Mga dakilang celestial. Sa sandaling ito, alam ng mga manunood na sina Alvin at Hogarth ay malapit ng maging mga dakilang celestial. Ang pentacolor sunglow na lilito kapag nalampasan ng isang tao ang heavenly tribulation ay makakatulong sa kanila na makabuo ng enerhiyang hindi nabibilang sa mundong-mundo, ang celestial origin energy. Ang celestial origin energy ay naiiba sa Sun Force na ipinagkaloob ni Elder Hal kay Alvin. Ang Sun Force ay sapilitang ipinadala ni Elder Hal sa katawan ni Alvin, kaya naman, hindi niya ito mababawi kapag naubos na ito. Sa kabilang banda, ang pentacolor sunglow ay tutulong sa katawan ni Alvin na lumikha ng celestial origin energy. Sa prosesong ito, matututunan niya ang paraan ng paglikha ng celestial origin energy. Ito ay medyo katulad ng kung paano niya ginagawa ang Saint Origin. Nang makitang malapit ng maging isang eminent celestial si Alvin, nagsimulang magpanik si Nardo. Mabilis siyang lumingon sa patriarka at sumigaw, "Panginoong Patriarka, hindi natin maaaring hayaang maging isang eminent celestial si Alvin. Kailangan natin siyang patayin bago pa siya maging isa." Tila nawalan na siya ng gana nang itaas niya ang kanyang boses sa patriarka ng angkan ng mga demonyong tao. Nang makita ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo ang bastos na pag-uugali ni Nardo, napangisi siya.
Masama na ang loob niya simula pa lang. Ikinumpas niya ang kanyang braso at isang mapang-ipang puwersa ang sumugod kay Nardo at itinulak siya papunta kay Alvin na nababalutan ng pentacolor na sunglow. Mula simula hanggang katapusan, si Nardo ay parang isang walang kalaban-laban na sanggol sa harap ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Nang makalapit siya sa pentacolor na sunglow, naramdaman niya ang mapanirang aura mula rito at sumigaw, "Hindi." Nang makita ito, si Bruno, ang Vice Palace Master ng Great Spirit Palace, ay agad na lumuhod at sinabing, "Panginoong Patriarka, maawa po kayo." Ang mga matataas na opisyal mula sa Great Spirit Palace ay lumuhod din upang magmakaawa para sa kanilang Palace Master. Sa wakas, napaatras ng Patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo si Nardo sa tamang oras. Gayunpaman, nagawa pa ring sumikat ang pentacolor sunglow sa kanang braso ni Nardo. Agad siyang napasigaw sa sakit, parang baboy sa katayan. Ang kanyang kanang braso ay napaso ng husto dahil sa pentacolor sunglow. Wala nang natira. 2,319. Sa isang kisap mata lamang, nasunog ang braso ni Nardo hanggang sa wala nang matira mula sa pentacolor sunglow na nagningning kay Alvin. Siya ang Palace Master ng Great Spirit Palace, isa sa mga pinuno ng 3 Palaces at 6 Hall, at isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, sa harap ng pentacolor sunglow, para siyang isang walang kalaban-laban na sanggol. Sa katunayan, hinailan na ng patriarka ng Diablo tao si Nardo pabalik bago pa man mahawakan ng braso ni Nardo ang pentacolor na sunglow. Mayroon siyang sapat na oras para gamitin ang kanyang depensibong pamamaraan. Ang totoo ay ginamit niya ang kanyang mga depensibong pamamaraan, ngunit lahat ng ito ay nasayang. Ang pentacolor sunglow ay nakatulong sa mga nakalampas sa heavenly tribulation upang lumikha ng celestial origin energy na nakahihigit sa lahat ng enerhiya sa mundong kaharian. Isa ito sa mga hakbang na kailangan gawin ng isang tao bago siya makapunta sa Devata realm. Ito ay napakalakas na kayapan nitong patayin ang isang eminent celestial na sumubok na guluhin ang proseso, lalo na ang isang simpleng powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ang pentacolor sunglow ay hindi nakakapinsala sa partikular na taong matagumpay na nakalampas sa heavenly tribulation. Sino mang sumubok na guluhin ay walang duda na papatayin. Matapos mapigilan ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ang pagdurugo sa kanyang braso, nagpasalamat siya sa Patriarch ng Human Devil Clan. Hindi siya nang ahas na magalit. "Salamat sa pagpapakita ng awa, Lord Patriarch. Tutal, naalala niya lang na walang sinuman, kahit isang eminent celestial, ang maaaring makialam sa isang taong nakaligtas sa heavenly tribulation at nababalutan ng pentacolor sunglow." Kanina, nakalimutan niya ang kanyang sarili at hiniling sa Patriarch na pigilan si Alvin na maging isang eminent celestial. Hindi ba't hindi niya direktang hinihiling sa Patriarch na magpakamatay sa pamamagitan nito? Nang maalala niya kung gaano siya katanga at kapabigla-bigla, pinagpawisan siya ng malamig. "Nakikita kong pansamantala kang nawala ng kahinahunan dahil sa matinding alitan sa pagitan mo at ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kaya hindi ko hinayaang masunog ka ng pentacolor sunglow." Sabi ng Patriarch ng Human Devil Clan na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "Salamat sa pagpapakita ng awa, Panginoong Patriarka." "Salamat." Tumanggaw si Nardo nang marinig niya ang mga salita ng Patriarka ng angkan ng mga tao-devil. Napakakumbaba niya na parang nagpapakumbaba. Para bang nakalimutan niya kung sino ang dahilan ng pagkawala ng kanyang kanang braso. Natural, kahit na maalala niya, hindi siya maglalakas loob na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Tutal, alam niyang ipinakita sa kanya ng patriarka ng angkan ng mga tao-devil ang awa kahit na nawala na siya ng lahat ng pag-uugali at hindi direktang nasaktan ang patriarka sa pamamagitan ng paghiling dito na pigilan si Alvin na maging isang eminent celestial. Kung siya ang nasa kalagayan ng patriarka ng angkan ng mga tao-devil, hindi siya magpapakita ng anumang awa. Sa sandaling ito, maraming tao mula sa 3 palasyo at 6 hall ang umiling. Marami sa kanila ang nag-isip na si Nardo ay masyadong padalos-dalos. Masyadong pabaya si Palace Master Shi. Bueno, naiintindihan ko siya. Tutal, ang paborito niyang disipulo ay pinatay ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion.
Si Alvin ay anak ng kanyang kalaban. Paano siya mananatiling kalmado kung ang anak ng kanyang kalaban ay malapit ng maging isang eminent celestial? Natural lang, may ilan din na nagbigay katwiran sa kanyang ginawa. Kahit na noon, masyado pa rin siyang mapusok. Maaaring may na siya na makitang nagiging isang eminent celestial ang anak ng kanyang kalaban. Gayunpaman, may isang bagay siyang nakalimutan. Makakatakas ba si Alvin mula sa Lord Patriarch? Tama. Si Alvin ay hindi lamang anak ng kalaban ni Nardo. Tao rin siya. Hindi kailanman papayagan ng Panginoong Patriarka na umalis ang isang taong naging isang eminent celestial. Oo. Ang isang taong tulad ni Alvin ay magiging salot lamang sa angkan ng mga tao-demonyo kung papayagan siyang umalis. Batay sa talakayan, malinaw na bukod sa pagiging pabaya sa ginawa ni Nardo, naisip din nila na si Alvin, ang young mansion master mula sa Azure Cloud Mansion, ay hindi makakatakas mula sa kanilang patriarch kahit na ito ay naging isang eminent celestial. Alam nilang magiging makapangyarihan si Alvin kapag naging isang eminent celestial na siya. Bukod dito, inisip nila na malamang na mas malakas siya kaysa kay Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, na naging isang eminent celestial din ng panahong iyon. Gayunpaman, hindi nila inisip na si Alvin ay makakatapat ng patriarch ng Human Devil Clan. Sa sandaling ito, ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo na kinikilala ng lahat ay nakatitig kay Alvin na nababalot ng pentacolor na sunglow na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang ibong iyon ay ang manifestasyon ng puwersang maihahambing sa celestial origin energy. Nawala ito nang maubos niya ito. Paano at bakit lumitaw ang Nine-Clawed Divine Dragon? Nag-alala ang patriarch ng Human Devil Clan nang maisip niya si Alvin na nag-transfigure sa tamang oras. Hindi niya alam kung anong teknik ito at kung kayang gamitin ni Alvin ang teknik anumang oras niya gusto. Nang lumitaw ang Nine-Clawed Divine Dragon, nakaramdam siya ng takot. Pakiramdam niya ay banta sa buhay niya ang Nine-Clawed Divine Dragon. Sa huli, nagpa siyang kausapin ang kanyang amo, ang matandang lalaking nakaabong damit, na nakatago pa rin sa ibabaw ng mga ulap. Master, ano ang teknik na ginamit ni Alvin sa huli? Saan nagmula ang Nine-Clawed Divine Dragon? Isa na ba ito sa kanyang divine ability? Bagamat nawala na ang mga Tribulation Cloud, walang nakapansin sa presensya ng matandang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Hindi nagtagal at sinabi ng matandang lalaking nakasuot ng kulay abong damit, hindi. Ang Nine-Clawed Divine Dragon ay nagmula sa dragon energy sa kanyang katawan. Enerhiya ng dragon. Naguluhan ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Ang enerhiya ng dragon ay isang puwersang natatangi sa isang dragon warrior. Tinutulungan nito ang isang tao na magbagong anyo bilang isang dragon warrior. Kapag ang isang banal na dragon ay nagkaloob sa isang tao ng kakayahang magbagong anyo bilang isang dragon warrior, ang dragon ay mag-i-inject ng enerhiya ng dragon sa katawan ng taong iyon. Ang mga banal na dragon ay maaari lamang magkaloob sa mga tao ng Reg along ito ng isang beses sa kanilang buhay. Sa katunayan, ang enerhiya ng dragon mula sa isang Nine-Clawed Divine Dragon ay mas malakas kaysa sa ordinaryong celestial origin energy. Batay sa nakita natin kanina, ang enerhiya ng dragon ay may kakayahang maging projection ng isang Nine-Clawed Divine Dragon upang tulungan ang tao sa mga oras ng kagipitan. Ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit ay tumigil sandali bago niya sinabi, dapat mong malaman na ang enerhiya ng dragon mula sa mga normal na banal na dragon ay hindi kayang gawin ang ganoong gawa. Gayunpaman, ginamit ko ang aking banal na kamalayan upang siyasatin si Alvin kanina at natuklasan na pagkatapos mawala ang projection ng Nine-Clawed Divine Dragon, ang enerhiya ng dragon ay hindi na bumalik sa katawan ni Alvin. Wala nang natitirang enerhiya ng dragon sa kanyang katawan. Wala nang natitirang dragon energy sa katawan ni Alvin. Agad na nagliwanag ang mga mata ng patriarch mula sa Human Devil Clan. Ibig sabihin ba nito ay hindi na siya isang dragon warrior? Dapat nga, sagot ng matandang lalaking nakaabong damit. Habang nakatitig ang lahat sa pentacolor sunglow na bumabalot kay Alvin, sina Kelly, Vilma, at Brianna ay nakatingin din dito. Hindi maitago ang pananabik at saya sa kanilang mga mukha. Tutal, ang pagiging isang eminent celestial ni Alvin ay walang dad ang magandang balita.
Tila hindi sila nag-aalala kahit na iniisip ng lahat na hindi makakatakas si Alvin mula sa Patriarch ng Human Devil Clan. Ito ay dahil alam nila ang sitwasyon ni Alvin. Limitado ang lakas ni Alvin bago siya naging isang Eminent Celestial. Dahil dito, hindi niya ginamit ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, dahil mawawalan lamang ito ng saysay. Naabot na ng kanyang lakas ang limitasyon nito noong siya ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Bukod sa pag-unawa sa langit at lupa, wala na siyang magagawa para lumakas pa. Gayunpaman, mag-iiba ang mga bagay-bagay kapag siya ay naging isang Eminent Celestial. Magagamit niya ang kanyang Assist-type Divine Ability upang mapalakas ang kanyang lakas kapag nakuha na niya ang Celestial Origin Energy. Maaaring hindi alam ng iba kung gaano kalakas ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Gayunpaman, bilang malalapit na kasama ni Alvin, alam nila ang lakas ng Divine Ability. Kapag naging isang Eminent Celestial na siya, malabong maging ang Patriarch ng Human Devil Clan ay makatapat niya. Bagamat may mga pagkakaiba si Brianna kay Alvin, kinailangan niyang aminin na ang Assist-type Divine Ability nito, ang Elementary Devouring Tactic, ay mas mahusay kaysa sa iba. Sa usapin ng lakas, may hahambing pa ito sa Movement Divine Ability na na-master ng Sect Leader of Fire Worship Sect. Ang Movement Divine Ability na na-master ng Sect Leader of Fire Worship Sect ay malawakang kinilala bilang ang numero 1 Movement Divine Ability sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Natural lang, hindi dahil tiwala sina Kelly, Vilma, at Brianna sa lakas ni Alvin, ay nangangahulugan na ganoon din ang nararamdaman ng iba. Para kina Wendy, Aseng, at Pluto, ang lakas ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao ay malalim na nakaukit sa kanilang mga isipan. Dahil dito, katulad ng iba pa mula sa angkan ng mga Diablo tao, hindi nila inakala na si Alvin ay makakatapat ng kanilang patriarka kahit na ito ay naging isang Eminent Celestial. Naisip ni Wendy, magiging isang Eminent Celestial din si Master. Magmamakaawa ako sa Master na iligtas at protektahan siya. Sigurado akong kailangan ding isaalang-alang ng Lord Patriarch ang opinyon ng Master dahil isa na siyang Eminent Celestial. Bagamat winasak ng bigla ang pagdating ng Patriarch ng Human Devil Clan ang kanyang mga pag-asa, kailangan pa rin niyang subukang iligtas si Alvin kahit ano paman. Tutal, siya lang ang lalaking minahal niya. Hindi niya kayang panoorin itong mamatay. 2320. Ngumisi ang nakatatandang kapatid ni Wendy na si Fredo, isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, habang nakatingin sa Pentacolor Sunglow sa di kalayuan. Paano kung malampasan mo ang Heavenly Tribulation at maging isang Eminent Celestial? Papatayin ka pa rin ni Lord Patriarch. Bagamat magkalapit ang mga mata ni Fredo at Wendy at nakatingin sa iisang eksena, ibang-iba ang kanilang nararamdaman. Sa oras na ito, inakala ng karamihan na hindi makakatakas si Alvin. Sa kasalukuyan, si Alvin na nasa Pentacolor Sunglow ay lubusang nakalubog sa proseso ng pagkamit ng Celestial Origin Energy. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay may bumabalot sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nakakasakal o nakakapigil. Sa tingin niya napaka-komportable nito na parang nasa sinapupunan siya ng kanyang ina. Lubos siyang nakarelax. Ang tensyon sa kanyang katawan na naramdaman niya simula nang bumalik siya sa lower province ng Dao Martial Saint Land ay tuluyang nabawasan. Naramdaman niya ang isang bagong puwersa na lumalaki sa kanyang katawan. Habang lumalaki ang bagong puwersa, nagsimulang umatras ang kanyang Saint Origin. Nakaramdam siya ng malapit na koneksyon sa puwersang ito na parang isa ito sa kanyang mga paa at kamay. Sa katunayan, medyo katulad ito ng kanyang Saint Origin. Ito ba ang Celestial Origin Energy? Natural lang, hindi nagtagal bago natukoy ni Alvin ang bagong enerhiya sa kanyang katawan. Mabilis niyang sinuri ang kanyang katawan at natagpuan ang isang dalisay at siksik na enerhiya sa loob. Bagamat nagsisimula pa lamang itong mabuo at wala nang gaanong enerhiya ngayon, madali pa rin itong nalampasan ang kanyang Saint Origin. Natural lamang ito dahil ang mga enerhiya ay nasa iba't ibang antas. Sa isang iglap lang, pinag-isa ni Alvin ang kanyang Saint Origin at Celestial Origin Energy. Pareho silang akin. Sa tingin ko, hanggat gusto ko, makakapag-fuse ito.
Habang patuloy na nabubuo ang celestial origin energy sa katawan ni Alvin, naalala niya ang nangyari kanina nang tuluyang maubos ng huling kidlat ang kanyang Sun Force. Napakadelikado noong mga oras na iyon. Malapit na akong mamatay. Mabuti na lang at ang dragon energy sa kanyang katawan ay biglang lumabas at pinigilan ang huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation sa pagpatay sa kanya. Ang kanyang spiritual energy mula sa kanyang strange pupil na nakuha niya mula sa mata ng One-Eyed Devil Vulture ay nagsanib sa dragon energy at bumuo ng isang parang tunay na Nine-Clawed Divine Dragon. Nang lumitaw ang Nine-Clawed Divine Dragon, buong tapang nitong natalo ang huling Tribulation Lightning mula sa Celestial Ascension Tribulation. Patuloy na naisip ni Alvin, gayunpaman, sa sandaling nakayanan ng Nine-Clawed Divine Dragon ang huling kidlat, tila nawala ang dragon energy kasama ang spiritual energy mula sa mata ng One-Eyed Devil Vulture. Nang mabuo ng dragon energy ang Nine-Clawed Divine Dragon, nabuo ang mga mata nito ng spiritual energy mula sa mata ng One-Eyed Devil Vulture. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakalakas ng Nine-Clawed Divine Dragon. Natatakot ako na wala na ang dragon energy at ang spiritual energy mula sa mata ng One-Eyed Devil Vulture. Ibig sabihin, mula ngayon, mawawala ko na ang strange pupil at ang aking kakayahang magbagong anyo bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Pakiramdam ko ay bumalik na sa normal ang aking mata. Bumantong hininga si Alvin. Hindi niya inaasahan na mawawala ang dalawa sa kanyang mga pangunahing kakayahan para lamang malampasan ang Heavenly Tribulation. Hindi lamang nawala sa kanya ang kakayahang magbagong anyo bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior, kundi nawala rin sa kanya ang kanyang strange pupil. Ganoon nga siguro. May makukuha ka, may mawawala. Maaari na sana akong mamatay. Walang kwenta ang pagkawala ng dalawang kakayahang ito kung ikukumpara. Alam ni Alvin na mas marami siyang napala kaysa sa nawala. Tutal, ang buhay niya ay walang katumbas. Hindi kailanman naging ganoon naisip si Alvin. Ngayong nakumpirma na niyang nawala na ang kakayahang mag-transform bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior at maging isang strange pupil, handa na siyang magpatuloy. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa celestial origin energy sa kanyang katawan. Ngayong mayroon na akong kakayahang makabuo ng celestial origin energy, nangangahulugan ito na mapapahusay ko ito sa pamamagitan ng aking assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic. Gamit ito, sa palagay ko ay hindi ako magiging dehado kahit na kailangan kong labanan ang isang mas malakas na eminent celestial. Mas lalong naging kumpiyansa si Alvin habang iniisip niya ito. Lubos siyang kumpiyansa sa kanyang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic. Iba talaga ang celestial origin energy. Sa katunayan, kabilang ito sa Devata realm. Kahit wala pa akong gaanong kakayahan nito, ang Saint origin sa katawan ko ay walang kapantay dito. Gaano kaya ako magiging malakas kapag ang lahat ng enerhiya ko ay naging celestial origin energy? Sinimulan ni Alvin na pag-aralan ang celestial origin energy sa kanyang katawan. Kapag ang lahat ng aking enerhiya ay naging celestial origin energy, malamang ay magiging isang celestial na ako. Wala siyang natuklasang anumang makabagong bagay. Dahil dito, pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang isipan ay nagsimulang lumipad pabalik sa kung kailan siya muling nahaharap sa huling kidlat mula sa Celestial Ascension Tribulation. Naaalala ko noong ginamit ko ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, para harapin ang Celestial Ascension Tribulation, parang nasa bingit na ako ng kaliwanagan. Sandaling iyon, parang malapit ko nang maunawaan ang ikaapat na yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Heart Illumination. Iniisip ko kung makakahanap ako ng pagkakataon na magbibigay liwanag sa akin. Matagal nang napagtagumpayan ni Alvin ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart. Ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon upang maunawaan ang ikaapat na yugto, ang Sword Heart Illumination. Tila binigyan siya ng pagkakataon habang hinaharap niya ang huling Tribulation Lighting mula sa Celestial Ascension Tribulation, ngunit hindi ito ang pinakaangkop na oras para sa kanya upang samantalahin ang pagkakataong iyon dahil nasa isang sitwasyon siyang nagbabanta sa buhay. Dahil wala na akong magagawa ngayon, tingnan natin kung mauunawaan ko ang ikaapat na yugto ng Sovereign Heart Sword ngayon. Kung magtatagumpay ako, ang lakas ko ay lubos na tataas din.
Ang mga teknik sa ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword ay mas malakas kumpara sa ika-3 yugto, ang Sword Warding Heart. Nang maisip ito ni Alvin, hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinimulang unawain ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method Sovereign Heart Sword. Sa prosesong ito, tuluyan na niyang nakalimutan ang paglipas ng panahon. Hindi niya alam kung gaano katagal na ang lumipas nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata dahil sa pagbabago sa kanyang katawan. Tapos na. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin na ang Pentacolor Sunglow ay tumigil sa pagtulong sa kanya na makabuo ng Celestial Origin Energy. Bukod doon, natuklasan niya na ang kanyang Celestial Origin Energy ay perpektong nagsanib sa kanyang Saint Origin. Maaari niyang gawing Celestial Origin Energy ang Heaven and Earth Spirit Energy ngayon at gamitin ito anumang oras. Natuklasan ni Alvin na sa wakas ay kayanan niyang igalaw ang kanyang mga braso at binti. Hindi na siya nalilimitahan ng Pentacolor Sunglow. Bigla, nakagawa siya ng isang bagong tuklas. Boom! 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 Sa labas, nakita ng mga tao ang dalawang sinag ng Pentacolor Sunglow na lumawak, na parang mga halijing sumusuporta sa kalangitan. Ang dalawang sinag ng ilaw ay kumikinang nang nakasisilaw. Mukhang napakaganda nito. Sa sandaling ito, nakita rin ng lahat ng nasa Human Devil Saint City ang dalawang sinag ng Pentacolor Sunglow mula sa estate ng Wandering Saint Palace. Iyon ba? Ay ito. Hindi ba't nangangahulugan ito ng paglitaw ng isang dakilang celestial? Maraming tao sa Human Devil Saint City ang may kaalaman tungkol sa Celestial Ascension Tribulation. Hindi nagtagal ay nalaman nila kung ano ang mga sinag ng liwanag. Paglitaw ng isang eminent celestial. Hindi ba dapat isa lang ang sinag ng liwanag? Bakit dalawa? Bukod dito, parehong nagmula ang mga ilaw sa Wandering Saint Palace. Huwag mong sabihin na may dalawang bagong eminent celestial sa Wandering Saint Palace. Dalawang dakilang celestial. Paano nangyari iyon? Pero, may dalawang sinag ng Pentacolor Sunglow. Paano mo ipaliliwanag iyan? Samantala, ang iba pang mga pinuno ng 3 palasyo at 6 na bulwagan, ang 9 na pinakamalakas na puwersa sa angkan ng mga tao-demonyo, ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon ng palasyo ng mga Wandering Saint. Baka sa kanilang mga mukha ang gulat at hindi makapaniwala. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.